Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The Revenge, Lucas Sebastian at Alisa Mendez. Si Alisa Mendez ay isang simple at magandang babae na may malinis na hangarin sa buhay. Pero nagbago ang lahat ng dukutin at pagbantaan ni Damian Elizalde ang kanyang pamilya. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, banta ni Damian. Papasukin kita sa kumpanya ng mga Sebastian. Paibigin mo si Luca at kapag nakuha ko na ang lahat, palalayain ko ang pamilya mo. Wala nang nagawa si Alisa kundi sumunod. Ito lang ang paraan para mailigtas niya ang mga mahal niya sa buhay. Pumasok siya bilang bagong sekretarya sa Madrigal Sebastian Group. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Luca, agad na nabighani ang dalaga. Si Luca ay matikas, matalino at seryoso, katulad ng kanyang ama. Kilala siya bilang taong mahirap pasukin ng puso, pero unti-unting nagbago ang lahat, araw-araw na magkasama. Nakita ni Alisa ang ibang panig ni Luca. Hindi lang ang pagiging istrikto na CEO, kundi ang pagiging mabuting tao. Tinutulungan nito ang mga empleyado, patas magpatakbo ng negosyo, at higit sa lahat, napakamapagmahal sa pamilya. Dati, trabaho lang ang habol niya, pero habang tumatagal, nahuhulog na rin ang kanyang puso. Si Luca naman, sa unang pagkakataon, ay nagbukas din ng damdamin. Sa dami ng babaeng lumapit sa kanya, si Alisa lang ang nakapagpalambot sa kanya. Ikaw lang ang naiiba sa kanila, Alisa, sabi ni Luca habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kasama kita sa mga pangarap ko sa hinaharap. Masaya sila, pero laging may bigat sa dibdib ni Alisa. Alam niyang niloloko niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil alam niyang malapit na ang utos ni Damian na sirain si Luca. Nagmadali si Damian. Inutusan niya si Alisa na nakawin ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Ito ang huling utos. Napilitan siyang gawin ito, pero nag-iwan siya ng mga pahiwatig. Gusto niyang mahuli siya para matapos na ang lahat. Napansin ito ni Elara, kapatid ni Luca. Siniyasat niya ang nakaraan ni Alisa at nalaman ang koneksyon nito kay Damian. Isang gabi, hinarap ni Luca si Alisa. Hawak niya ang mga ebidensya. Tahimik lang siya, pero kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. Totoo ba ito, Alisa? Lumapit ka ba sa akin dahil kailangan mo lang gamitin ako? Tanong ni Luca. Hindi na nakapagkubli pa si Alisa. Bumuhos ang kanyang luha at umamin ng lahat. Patawad, Luca. Napilitan lang ako. Hawak ni Damian ang pamilya ko. Ginawa ko lang ito para sa kanila. Pero maniwala ka sana. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, totoong minahal kita. Masakit man para kay Luca, naramdaman niya ang katotohanan sa bawat salita ni Alisa. Hindi siya nagalit, bagkus ay naawa at naintindihan niya ito. Dito nagpasya si Alisa. Ititigil na niya ito. Sa halip na tulungan si Damian, ibinigay niya kay Luca ang lahat ng sikreto at plano ng kaaway. Naging susi siya upang tuluyang bumagsak at makulong si Damian Elizalde. Nakita ni Jana at Liam ang katapatan ng dalaga. Tinanggap nila ito at tinulungan upang mapalaya ang pamilya ni Alisa mula sa mga kamay ng masama. Ang nakaraan ay tapos na, sabi ni Liam kay Luca. Katulad ng kwento namin ng mama mo, minsan ang pag-ibig ay nagsisimula sa gulo pero nagtatapos sa tagumpay. Lumipas ang ilang taon. Malinis na ang pangalan ni Alisa. Napatunayan na niyang karapat-dapat siya sa puso ni Luca.
Sa araw ng anibersaryo ng kumpanya, sa harap ng maraming tao at ng kanilang pamilya, lumuhod si Lucas Sebastian at inalayan ng pinakamagandang singsing. Alisa Mendez, panimula niya. Nagsimula tayo sa lihim at takot, pero ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumaban kahit anong hirap. Patawad sa lahat ng sakit at salamat sa pananatili. Mahal kita. Handa ka bang maging asawa ko? Sumagot si Alisa habang umiiyak sa saya. Oh, Luca. Oh. Ikinasal sila ng marangya at puno ng pagmamahal. Itinuloy nila ang pamana ng mga Madrigal Sebastian. Pagmamahal na matibay, tapat at puno ng katotohanan. Nagkaroon sila ng 2 anak at nabuhay ng payapa at masaya. Wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana,